Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Tayo po mag-pray. Panginoon, pakipagpala po ng iyong salita sa aming iyong mga anak. Salamat, ikaw ay malapit sa amin dahil ni Kristo. At kami makalalapit sa iyo dahil ni Kristo. Isang walang hanggang pagkadikit mayroon kami sa iyo. Dahil ng isang handog na kung saan doon nalubag ang iyong galit sa aming mga kasalanan, nalusaw dahil pinatawad mo kami. Sana ito'y aming yakapin, ikagalak, huwag kaming mahiya na magpatuloy sa iyo. Salamat po na maramit basbasan mo kami't lingapin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ministry ay tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Pwedeng choir ministry. Salamat sa choir ministry. Sila'y naglilingkod through choir. Doon sa ating live streaming, sa ating sound system, that is a type of ministry. They serve God through that way. So marami pong paraan ng paglilingkod. Are you there? Kayo ba'y naglilingkod sa Diyos? At paglingkod po tayo, Panginoon, mga kapatid, maglingkod po tayo. Minsan tayo nag-usap, there is revival in ministry. Ang ministry ay tali sa atin para wag tayong magumon sa paglayo sa Diyos. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay, sabi po ng talata, always abounding in the work of the Lord. Yun po ang pagkakasalita na palaging sumagana sa gawa ng Panginoon. So, ang ating pag-uusapan ay abounding in the ministry. Abounding. Ang abounding po galing sa salitang Grego na pero se oo. Pero se oo. Ganyan po ang turo sa amin ng hapon, nagpo-pronounce. Habang kami ay baha ng kanyang laway. Teos. Tayo kung magsalita ay teos. Pero yung ang tama daw pronunciation ay teos. Ngayon, pag sinabi pong abounding, to superabound. Be in excess. Be superfluous. To cause to superabound or excel. So atin nilang bilisan. Sumagana. Ang ministry, ibig sabihin, sana po tayo ay, ang paglilingkod natin ay sumasagana. Maliwanag ba yun? Always abounding in the work of the Lord. May magandang concretize na pagkakapaliwanag diyan. Always, yung ating binasang yan, ay ating basahin karne. Always engage in doing the will of God. Yun lagi kang kasali sa paggawa ng kalooban ng Diyos. And that is promoting His glory. Ipagsabi natin na ang Diyos ay napakataas. Na ang Diyos ang tanging pag-asa. Ang Diyos ang nagbabago ng buhay. Not only to be engaged in this, kasi sabi, always abounding, but to be engaged diligently. Ibig sabihin, may ginagawa ka, ay sipagan mo na. Amen? Ibig sabihin, tayo ay laging naglilingkod. Yun ang hamon sa atin. Dapat tayo, pag sabi, abounding in the works of the Lord, lagi dapat tayong naglilingkod. Laboriously. Masipag
na nagpapagal, excelling in this, hanggang sa humusay, yung nagpapakagaling ka doon. Kumbaga ikaw ay choir member, lagi kang nandyan na nagpapagal at nahusay. Tingnan yung ating choir, nahusay na. Eh, hindi ho biro ang pagpapagal din ni Sister Jane dyan. Kala mo, okay, di ka? So, kung ako'y pastor, ay di ako'y manatiling naglilingkod sa pagpapastor na nagpapagal. At dapat, hindi yung kung nagsimulay, walang kagaling-galing, walang kabuhay, dapat habang natagal ay isa pahusay. Tama? Wala namang kaharak-harak pag upoy mahusay na agad eh. Kayo may marunong mag-chess? Sino naglaro ng chess master na agad ang kalibre mo? Wala. Pero dapat, pahusay ka. Kumbaga sa secular, nag-grade 1 ka, pero habang nalawin natagal, pakindir ka. Hindi dapat pakalis ang kalibre. Pausay. So yun ang hamon ng Diyos sa atin. Always abounding in the works of the Lord. Kung maaari, may proseso, mayroong progress na nangyayari sa ating mga paglilingkuran. Are you with me? Salamat doon po sa ating mga naglilingkod sa ating background. Alam niyo ba ang mga background natin, mga design? Tingin ko paganda ng paganda. Pagandang wag ng ipos. Hindi. Ibig sabihin, pahusay na ng pahusay. Amen? At saka, parami ang involved dyan. Ito lang ang challenge ko mga batid. Yung iba gumagawa, yung iba ay nagpo-post, pero dapat tayong lahat. Ano ba yung ating mga invitation? Inilalagay ko talaga sa GC natin. Yan man ay pang online Bible study, daily Bible study, prayer meeting, pang Sunday. Magtulong-tulong po tayo na i-post ito. Kung maaari nga, hindi lang ako lagi ang maglalagay doon sa GC. Ibig sabihin mga kapatid, ang gawain ng Diyos ay ating patuloy na gawin na may kasipagan, na may labor, pagpapagal, hanggang sa paggaling. Are you with me? Salamat sa mga estudyante nating humuhusay sa kanilang school. Amen? Ganon din ang ating gawin sa Panginoon. Humusay tayo sa Panginoon. Amen? Kasi pag tayo naging malapit sa Diyos, yung katulad ng inawit nila, alam mo, mawawala na yung pagiging mahiyain mo, pagiging matakotin mo. Higit sa lahat, pag malapit ka sa ilaw, ilalayo ka niya sa dilim. Kaya tayo minsan na hindi makalayo sa dilim, ayaw nating lumapit sa ilaw. Kaya ang paglapit sa ilaw, let your work abound for the glory of God. Are you with me? Amen. Bigla pag tayo nakain, hindi pwede yung isang sandok lang. Abounding. Kapilang ang sabaw. Tama ba? Ganyan din sa Diyos. Amen. Okay. Tingnan niyo po ang so, not only to be engaged in this, but to be engaged diligently, laboriously, excelling in this, the work of the Lord. Ito naman, the work of the Lord here means that which the Lord requires all the appropriate duties of Christians. Paul exhorts them to practice every Christian virtue and to do all that they could do to further the gospel among men. So, ibig sabihin, yung works of God, diyan, ay ating pagsanayan. Ito yung mga virtue, ito yung mga mahusay na gawain, lalo na yung pagbabahagi ng Ebanghelyo. So, tayo ba'y lalong sumisipag pagdating sa pagbabahagi ng Ebanghelyo? Tayo ba'y nagpapagal sa pagbabahagi ng Ebanghelyo? At tayo ba'y habang lumalaon ay humuhusay kung paanong ibahagi ang Ebanghelyo sa kanyang biyaya? Ayun, kailangan po natin din, humanly speaking, pero still by the grace of God, na tayo ay lumalim sa ating ibinabahagi. Bakit po? Kasi may mga nagpapakalalim sa mali. Magpakalalim tayo sa tama. Are you there?
Kaya sabi ko sa inyo doon, habang ako may katunggali doon, nagbabasa ako ng Bible, tapos naglulupa. Tatlo yung pinagsasabay-sabay kung hindi magkaintindihan. Pero ang sarap talagang basahin ng Bible habang natagal. Tapos may katunggali ka pang ganyan, all things work together for good. Kaya nakabuha ko, ang Biblia ay lalong sumasarap habang tinabasa mo ito ng matagal. Are you with me? Okay. Tingnan niyo po, verse 30 hanggang 32. Bakit baga naman tayo nanganganib bawat oras? Kasi ito si Pablo na nagsasalita, siya ho ay sagana sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Ipinahayag ko alang-alang sa ikaluluwalhati ninyo mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Bakit? Kasi ang kanyang paglilingkod ay abounding in the works of God. Imagine, araw-araw nasa panganib ako. Ibig sabihin, araw-araw siya ay nasa paglilingkod sa Panginoon. At ang kanyang nasa sabana ay mga mga kapanganiban. Dahil sa pagangaral ng Ebanghelyo, marami hindi natutuwa dyan. Pero makikita natin dito mga kapatid, yung nagsasalita si Pablo, araw-araw nasa panganib ako. Ibig sabihin talaga, siya na nagpipreach, siya nagsasalita, siya mismo'y gumagawa ng kanyang paglilingkuran. Sabi, verse 32, kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, anong pa'y kinabangin ko? Kung ang mga patay hindi muling binubuhay, magsikain at magsinom tayo, yamang bukas tayo mamamatay. So, same chapter, pinakita niya na siya ay araw-araw nasa panganib. Naglilingkod ito talaga si Pablo. Diyan ang abounding. Hindi yung linggo lang tayo naglilingkod. Hindi yung Miyerkules lang tayo naglilingkod. Araw-araw, be a part of the gospel. At ang ganda sa atin, ibibigay na lang natin ang seed. Ginampanan na ng ating mga kapatiran yung ating ipamumudmud. Be involved every day. That is the way we abound in the works of the Lord. Salamat po sa mga kapatiran natin na nagpapagal dyan. Alam ko, hindi madali yan. Pero sa halip na umunti sila, meron pa na-encourage. Pastor, ako'y doon na din. Amen? And your labor in vain. And your labor indeed is not in vain. Are you with me? Sana we have to involve ourselves in the works of the Lord. Let's involve ourselves in the works of the Lord, abounding. Not just in one day. Not just one in a month. But sabi ni Pablo, every day. Amen? Every day. Ang ganda sana tayo araw-araw ay nagpapagamit sa Panginoon. At tingnan niyo po ang lalim pa nito sa Acts chapter 20 verse 24. Tingnan niyo po. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry, particularly what? Which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Mas mahal niya ang gospel kaysa kanyang sarili. That's why Paul, every day, he involved himself sharing the gospel na ang kinahihinatnan pa'y kapanganiban ng kanyang buhay. Amen? Hindi ho kinakailangan magpastor ka para kay araw-araw makapangaral ng Ebanghelyo. Dahil may mga pastor na nakakalungkot minsan, pastor na turingan, hindi araw-araw involved sa gospel. Kaya hindi ho pagpapastor lagi. Pero potential na ikaw ay tawaging pastor.
Ayun, may amen. Paano kong amen yan? Tama ba? Are you listening? Mga kapatid, sa halip na tayo ang paulanan lagi ni Satanas, tayo magpaulan sa kanya. Let's be willing to serve Him abounding. Amen. Okay, ngayon, bakit ho ba dapat tayo'y nag-a-abound? Ba't ba tayo ay dapat ay nagsisipag? Bakit ba tayo ay dapat nagpapagal? Bakit ba tayo nagpapakahusay sa paglilingkod? Particularly sa ministry ng spreading the gospel. Ayun ang ganda nga ng ating pagkakataon sa Facebook. Ako sumali na din sa Twitter. Huwag kayong basta sumali dyan, walang purpose. Sa Instagram, ano ba ang pwede pang puntahan? At akong lalagyan ko ng lalagyan yan. Tama ba? At ako na may ilalagay nga. TikTok. Ay, awa. Ano? Bera kayo, kayo tukso sa akin. Ano? Bakit? Bakit mga kapatid? Yung iba nga nagsisipag sa bagay ng lupa. Magsipag tayo sa Diyos. Iba yung nagsasakripisyo sa bagay ng lupa. Magsakripisyo, magpagal tayo sa Panginoon. Iba yung nagpapakagaling sa bagay ng lupa. Magpakagaling tayo sa Panginoon. Lalo na sa larangan na ating isinusulong ang kaluwalhatian ng Diyos. Unang dahilan bakit? Tingnan natin, tanungin po natin si Pablo, ano ba ang nagawa nito sa kanyang buhay? Verse 8 hanggang 11. Meron nung napakagandang nagagawa ng ministeryo ng pag-aakay o pag-spread ng kaluwalhatian ng Diyos, ng kanyang gospel. At saka huli-hulihan. Aba, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. At hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Tingnan niyo ha. Sapagkat pinag-uusik ko ang iglesia ng Diyos. Ganito ang kanyang buhay dati. Datapwat sa magitan ng biyaya ng Diyos. Tingkad na tingkad sa kanyang biyaya ng Diyos. Bakit? Nakita niya ang dating buhay niya. Ibig mga kapatid, bakit tayo magsipag? Bakit tayo magpagal? Bakit tayo nagpapakaling? Bakit? Ito yung ministry na umaabot sa makasalanan. Hey, tama ba? Ito yung gospel na dating si Pablo na mang-uusig, dating pumapatay para sa kanyang paniniwala, pero ngayon ay naabot ng Ebanghelyo, naabot ni Kristo, kaya siya'y naligtas. Mga minamahal, ikaw ay narito ngayon. Tayo sa biyaya ng Diyos ay nakapaglilingkod ng tama. We have our direct access upon the throne of grace of God. Why? Tayo naabot din ng biyaya ng Ebanghelyo. Bakit ang marami sa atin dati magsusugal, ngayon maninigarilyo na lang? Ano? Bakit tayo ngayon ang sama ng ating takbo ng buhay? Bakit tayo nabago ngayon? Dahil sa ministry ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya mga kapatid, bakit dapat tayo abounding in the works of the Lord? Tayo dapat magsipag, mag-labor, mag-sacrifice for that ministry. Why? Ito yung umaabot sa mga taong napapahamak. Ito yung pwedeng gamitin ng Diyos na tagmak, alipin ng droga, pero naabot ng talatang pinagsikapan natin, hindi natin alam. Amen? Pwede yung nakabasa ng talata natin binibigay o kaya mga taong pinuntahan mo at inibigyan mo ng about the gospel of Christ. Yung pala'y magpapakamatay na nung makita kayo nagmadali lalo. Hindi natin alam. Hindi natin alam
Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Tayo nagtatapon lang ng salita ng Diyos. Tayo nagpapahayag lang na si Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, the only hope of mankind. Just tell about Jesus. Abounding in the works of the Lord. Wag na ho tayong magpanlin-ay-lin-ay. Our time is very short. Redeeming that time because the days are evil. Every one of us can be used for the glory of God. Are you with me? Salamat. Hindi lang pwedeng Pablo maabot. Maraming taong pwedeng maabot. Yung ibang ang mga maling paniniwala ay dumadami, wala namang katuturan. Panglukuhan lang naman yan. Business lang naman yan. Lalong tayong mag-abound, brethren. Let me challenge you. I challenge you. Abound in the works of the Lord. Are you with me? Sarap hong mag-ani kapag tayo nagtatanim. Sa araw makabalita ka, Pastor, salamat po. Salamat po sa JABC family. Nabasa ko po yung talata. At saan nakita ko po yung kapatid doon. Nandun po sa club, nagsasayaw. Ano ho? Kayo ginamit ng Panginoon. Nakakatuwa. Let's work together for the glory of Christ. Amen? Sabi ng verse 10, 11, 10 nga, tatapos sa magitan ng biyaya ng Diyos. Ako ngayon ako. Sige, wag na muna. Mauubos ang oras ko. At least nakita natin doon. Tingnan po natin kung sino baga si Pablo dati. Kung ang, Philippians chapter 3, verse 2 hanggang 9. Ano po, si Pablo ay hindi tipong mahinang kalibre. Kumbaga ito, sa panahong ito, ang hirap makipag-usap kay Pablo. Iwi-witnessan mo, marunong pa sa'yo. Di batista ito. At saka di panatiko. Handang pumatay at mamatay. Kumbaga ito, halimbawa, tipong papangaralan mo ito is sikat na leader, magaling na leader. Pero because of the gospel, pwedeng maabot yung ganong tao. Na hindi mo kayang abutin, pero kayang abutin ng salita ng Diyos. Huwag may kahiyayan. Huwag may kahiyayan. Kagaganda pa naman ang background. Tapos nandun pa ang JABC sa ilalim. Ko. Kaya nga hindi pamudmud. Di ako nagpamudmud ng ibang relihiyon. Pero kita ko, ang dami ho, kalat na yan. Yan ang magandang ikalat. Bakit? Yung trucks, kita mo nagkalat sa kalsada pag pinimigay mo. Pero ito parang ikakalat yan. Sige. Sulong. Are you involved? Tama si Pablo na abot. Tingnan nyo ha? Magsipag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa mga masamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa pagtutuli. Sapagat tayo ang pagtutuli nagsisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagbamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Bagamat ako'y makapagtitiwala sa laman, yung iba ay good works, pagsunod sa kautusan. Kung kayo'y gayon ang pinagtitiwalaan, hindi kayo obra sa akin. Ano ang pwedeng ipagmalaki ni Pablo kung siya'y sa kanyang sarili aasa? Naku, ang iba'y nagkakaakala na may pagkakatiwala sa laman ay lalo na ako. Kaya mahirap kausap ito si Pablo kung wala ang gospel na kumilos. Di ka? Ano sabi niya? Na tinuli ng ikawalong araw. Kalain mo yan. Napakamasunuri niya. 8 araw pa lang nasunod na tayo. Diba?
mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Fariseo. Ang kanyang lahi ay Israelita, bayan ng Diyos, bunso pa, paboritong anak ni Jacob. Tungkol sa pagsisikap ay mang-uusig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman, ang mga bagay na saan ay pakinabang ay nari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Bakit? Yung palang aking inaakalang kagaling-galing ko nung makilala ko si Kristo, tae lamang. Alam mo, yan po ang kayang durugin. Yan po ang kayang ituwid. Yan po ang kayang abutin. Just be involved aboundingly in the ministry of the gospel. Hindi natin kayang sabihin. Marami hong Muslim ngayon naliligtas na. Mga dibatista pa ng Muslim naliligtas. Ako ay nakinig ng dalawang exposition against Seventh-day Adventists. I'm sorry to tell that. Siya ay dating ganon. Pero ini-expose niya ngayon ang kamalian. Mahirap hilahin yun. Bakit? Di Batista pastor. But because of the work of God, maraming pari naliligtas. Are you with me? Kasi walang imposible kapag inabot ng Diyos. Ano ating bagay? Abound. Share the gospel. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, ang sipag nyo sa labas sa pagbahagi kay Kristo, dala nyo yan sa loob pag-araw ng linggo. Ang sigla ninyo kay Kristo sa labas ng simbahang ito, Lunes hanggang Sabado, dala-dala nyo yan sa araw ng linggo. Balik ta rin natin. Amen. Balik ta rin natin. Yung kawalang involvement mo sa gospel, Lunes hanggang Sabado, dala mo rin yan kapag linggo. But let me challenge you through the verse, always abounding in the work of the Lord. Amen? Always, always. Kasarap, kasarap. Kasarap naman eh. Kaya ba hindi nasasarapan? Ayoko yung sarap na sarap. Lalas tayo nga rin, hindi naman ako makakahayo. Yun talaga ang gustong-gusto ko eh. Yung si Kristo may pangaral. Yung si Kristo may pakilala, hindi mo na ako makahayo. Ito, ginugunag-guna ko. Tama ba? Tapos mayroon pang online Bible study. What a blessing for me. That I could be a part of sharing the gospel. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Anong inaatupag natin? Hindi naman iaalisin ng ibanghelyo ang trabaho mo. Dalhin mo ang ibanghelyo sa trabaho mo. Hindi naman aalisin ng ibanghelyo ang pag-aaral mo. Dalhin mo sa pag-aaral ang ibanghelyo. Hindi naman aalisin ang alak mo. Hindi inaalis ng Diyos ang iyong business pag ikidalang ibanghelyo. Dalhin mo sa business mo ang ibanghelyo. Hindi inaalis ng Diyos ang pagiging chismoso mo. Dalhin mo sa pagiging chismoso mo ang ebanghelyo. Ay pag tayo sa lupa lang ito masipag, itatai mo lang naman yan. Sa totoo na mga kapatid, ha? Pinakamahusay ka na, pinakamasipag mo na din eh. Pinakamabaho ang tayo mo isang araw. Bakit? Ang dami mong nakain. Lahat ng pagsisipag mo sa mundo, pantae lang yan. Di ba? Pero ang sumipag ka kay Kristo, pantao yan. Amen.
Pag sa mundo, ito pantao. Are you with me? At higit sa lahat, pangkalawalhatian ng Diyos. Ang sarap ganang makakita ka na naliligtas. Dating mamamatay tao, mamamatay pastor na lang ngayon. Kasarap ka na makakita ng mga naliligtas. So, totoo na. Yung bang, ay garning kasama, ito itong nagpupuri sa Diyos, humaahawis sa Diyos. Kaya ba excited pa rin makakita ng ganyan? Hindi ka na makakakita ng ganyan kapag tumigil ka na ng paglilingkod sa Diyos. Always abounding. Always abounding. Not only this ministry saves sinners, but also this ministry spreads out the truth. Yan pa ang maganda, mga kapatid. Bakit dapat ay abounding? Always abounding in the works of the Lord. But it doesn't only save the sinners, but it spread out the truth. Alam niyo ba, ang dami pong umaalingaw-ngaw sa mundo, nakakabingi lang. Lagi ng report ng namatay sa COVID. Wala nang namatay sa trangkaso, Tama ba? Kahit na-aksidente, COVID pa rin, Kitang-kita mo nabangga ng truck, ang sumay, COVID pa rin, Nakakabingi ang napapakinggan natin sa mundo. Ang kailangang mapakinggan natin ay yung kumakalat na katotohanan. Let's share the gospel. Christ is the truth, the way, and the life. Okay, let's abound in the works of the Lord. It doesn't only save the sinners. It spreads the truth. Amen? Lumalawak ang gawain ng kasinungalingan. Tapos ang katotohanan napapaltak lang sa'yo. Huwag sanang gayon. Amen? Kung dinatngan ka ng katotohanan, palayain mo sa iyo ang katotohanan. Ibahagi mo. Sabi nga ng Bible, tinanggap mong walang bayad. Ibahagi mong walang bayad. Tingnan po ang sabi ng verse 1 to 7. Telling Christ, spreading His being, His work done on the cross, the only Savior is spreading nothing but the truth. Ngayon sabi, ipinatatalastos ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na sinaman ninyong pinananatilihan. Sa magitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsampalataya ng walang kabuluhan. Tanya, meron siyang ipinangaral na ebanghelyo na tinanggap. Mga kapatid, napakaraming tao para walang manampalataya sa katotohanan ng ating ipinapangaral. At ang sabi sa magitan nito, ligtas kayo. Ito ang nagliligtas, liban na lang doon sa hindi na nampalatayang totoo. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapot ang iba'y mga ayun, nangatulog na. Sapagkat napakita kay Santiago at sa lahat ng mga apostol. Mga kapatid, Christ's death, buried, and resurrection, the gospel, ito po yung kinakailangang kumalat. Are you with me? Ito yung mensaheng dapat umaalingaw-ngaw sa buong mundo. Dahil walang pagbabago ang buhay, walang kaligtasan ng buhay without the gospel of Christ.
Sabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya hindi ko ikinakahiya. Ito lang ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. That's why abound. Amen. At alam niyo ba, may mga mali na paninira diyan. Kaya pag hindi tayo nag-spread na yan, ang kumakalat ay kasinungalingan. Galatia 1:6-9. Ano sabi diyan? Ako'y namamangha na kay dali ninyo nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Tingnan niyo ha? May tunay na gospel, may other gospel. Kapag hindi namunyagi, kapag hindi kumakalat ang tunay na gospel, ang nakalat ay fake na gospel. Kapag ang fake na gospel ang kumakalat at dumadami ay fake Christian. Pero pag inay tunay na gospel, tunay na Kristiyano ang bunga niyan. Are you with me? Huwag ho tayo maging pangkal sa paglilingkod sa Diyos. Na ito hindi iba ebanghelyo. Kundi mayroong ilan na sa inyo yung nagsisigligalik at nangagiibig na pasamahin ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami yung isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming pinangangaral sa inyo ay matakwil. Ibig sabihin mga kapatid, ganun kahalaga yun. Amen? Any counterfeit of the gospel is worth nothing. Are you with me? Ang kailangan ng tao ay tunay na gospel. Hindi false gospel. So bakit tayo magsisipag? Are you with me? Bakit abounding in the works of the Lord? Kayo ba'y habang nalaw ay natagal? Tayo ba'y sumasagana? Si Pablo araw-araw. This is the ministry that spreads out the gospel, the truth. Satanas ang hari ng kasinungalingan. Ang kaya mo lang ilaban sa kanya ay katotohanan. That's why spread the gospel. Tama ho ba? Tama ho ba? Kumusta po kayo pag Lunes? Kumusta kayo pag Martes? Pag Miyerkules? Hanggang Sabado? Tayo ba'y bahagi? Amen? Kahiyaya man sa inyo, mga kapatid, na involved sa BG. Kasokdo lang kayo nagawa. Huwag niyong tapusin dyan. Mag-posting kayo. Kailangan ng marami nagbabahagi. Yung pong mga nag-offer, yung mga halimbawa nagtitinda ng Colgate, kung ano-ano. Yung dating hindi niyata uso ngayon yun eh. Yung mga nahikap dyan, may mga bag, tapos offer. Ang tawag diyan. Alam mo sa kanilang pag-aaral kung bakit iniisa-isa nila ang bahay-bahay? Sakay sa kanila, sa 100, magaling ang may 2. Ay di gawin mong 1,000 para hindi ka masero. Naintindihan niyo ba yun? Kagalingan tayong lahat ay nagpo-post. Bakit hindi ko kilala yung kilala mo? Hindi mo kilala yung kilala ko. Imposible man tayo walang kakilala. Dito ka sa kakilala mo. Ako dito sa kakilala ko. At huwag mo naman ipakilala yung kilala mo. Para lang makaiwas ka ng dapat trabaho mo. Let's work together aboundingly. Are you with me? Amen.
Minsan, napagsabihan ko si Tina, Pastor, ano nga ang title ko? Anong ang title niya? Teka muna, inilagay ko na sa GC, ah. Hindi lang ako tumingin din kayo dyan. Hindi lang dapat ako nag-propose ng invitation natin. Lahat tayo! Let's work together for the glory of God. Huwag kang umasa sa isa lang. Lahat tayo. Are you with me? Are you saved? If you're saved, be a part of other salvation. Abounding in the works of the Lord. Then number 3. Aba, maaga pa. Kami pa talisay eh. Number 3. Abounding in the ministry. May nabasa pa akong isang pagyayabang ng isang relihiyon. Kami ikay taon-taon, libo-libo na papagraduate sa seminary. Kaya nga nadami ang kulto eh. Pero may tamang challenge, may tamang dating sa akin. Ngayon, ilan ang nasuko ng buhay sa Panginoon? Ang pagmamalaki ng kulto, kami ikay nakakapagpag-graduate ng libo-libo. Taon-taon. Tayo mga tunay, libo-libo na ang panawagan. Wala pang nasuko. Tama ba? Naintindihan niyo ba yan? Ang bilis nila ikalat ang mali. Tayo naman pa yumi-yumi. Tayo dapat ang masipag. Mga minamahal. Alam mo, pag masipag ka sa tama, hindi ka mabibit-bit ng mali. Sa kalimitan, yung utak na hindi busy kay Kristo, nagiging utak, ang nagiging pugad ng diablo yan. Ang utak o isip na hindi abala kay Kristo ay isipang nagiging pugad ng diablo. Tama ba? Kapag hindi ka nag-iisip kung paano kang gagamitin ng Diyos, huwag kang mag-alala. May nag-iisip para sa iyo kung paano kang gamitin niya. Ay, ang iba daw, parang naman masyadong pag anuhan ng diablo, di nagpapakabala, ay isang kaabala. Dapat abala ka rin kay Kristo. Tama ba? Tama ba? Kayo, Pastor Joy, may trabaho pa doon sa doon sa inyong pinagtatrabahuhan? Ayos na. O hindi nakakamay sa iyo. No? Abala ka sa iyong ginagawa. Pero pwede ka rin mag-abala para kay Kristo. Tatandaan natin, lahat ng lupang gawain, pang CR lang ang dulo niyan. Pero yung pagiging abala para kay Kristo, ay pararangalang ka niya. Tama ba? Akala lang natin itong napakahalaga yan. Pag ikinakahiga at hindi makagulapay, makikita mo wala pala ang lahat ng aral. Kung ako lang makakabawi, minsan pa, Panginoon, I will use this only one life for your glory. Tama ba? Tatandaan ninyo, ang bulaklak hindi laging buko. Yan ay namumukadkad. Parang ilong, namumukadkad. No? Ang maganda lang dito, hindi ito nalalaoy, laging namumukadkad. Tapos isang araw yayabong, isang araw malalanta, isang araw malalaglag. Huwag mong isiping hindi ka lalaglag. Kailan ka pa magsisipag? Kailan ka pa magsisipag? Kailan ka pa maiingli? Tama ba? Yan ang
part, yan ang buhay. Pag iniisip ko ng aking buhay, ano ko na? Kabilis nga naman. Kailan lang kami naghihuhuli ng hito eh. Ngayon mga mukhang hito na eh. Kailan lang, siglang-sigla, walang nararamdamang sakit. Ngayon, puro halos, sumakit na lahat. Huwag mong iisipin ang buhay laging ganyan. Ay, kailan pa? Kailan pa? Pwede namang magamit ka ni Kristo. Araw-araw. Number 3, this is the ministry that smash heresies. That is mass heresies. Alam niyo ba yung smash? Yan ay mais na binaligtad. Nagwawasak. Ang buhay ni Pablo dati mali, di ba? Siya'y panatikos pagiging mali. Pagdating sa kautusan, pagdating sa relihiyon, pagdating sa lahat ng ginagampanan ng isang Hudyo, siya'y panatiko. Pero dinurog ng Ebanghelyo. Ayaw ba ang panglaban lang sa heresies, sa mga cults? Gospel. The gospel by itself speaks. Hindi mo na kinakailangan tulungan ng gospel. Ibahagi mo lang. Para ba daw yung leon? Ang leon, kailangan mo lang alpasan. Hindi mo kinakailangan tulungan. Ang leon? Ay, lalaban ka, mangangagat ka. Hindi, alpasan mo lang. Pag hindi mo nalpasan, ikaw ang kakagatin niya. Just share the gospel. Wala kang itutulong dyan. Alpasan mo lang. Tama ba? Si Kristo ang leon na kayang manakmal ng mga taong napapahamak para iligtas. Mahaba po ang text natin. Kasi yan po ay 12 to 56. Kasi dito mga kapatid, dati siya'y heretic. Pero nung siya'y maligtas, siya naman ang bumabasag ng mga heretic. Isa sa issue dito yung resurrection. Nawala daw resurrection. Kanyang pinulbos yan. Kanyang itinuwid yan. Kanyang niliwanag yan. At ang kanyang pundasyon ay gospel. Alam mo kapatid, ang sumisira, ang panlaban sa mga maling aral, pandurog yan. Gospel. Paano makakadurog yan? Sarili mo nga hindi kayang durugin. Bakit? Hindi mo kayang alpasan. Alpasan natin. Araw-araw nating alpasan. Hindi natin alam kung sinong kultong kayang basagin uli niyan. Tama ba? Tapos mamaya ang aalpasan mo sa Facebook, mga itsura mo sama na. Yan ang dapat itali mo magpakailanman. Ang alpasan mo ay ang Ebanghelyo. Tapos makikita ko pa yung Facebook ng membro ng God is Able Baptist Church. Nakaano pa yon, naka-video. Makikita yung naka-short. Huwag yan ang iyong alpasan. Tama ba? Hindi. Maraming aso sa labas. Mamaya naman, sala sa naka-short, hapit na pantalon. Yung isa naman, wala nang short. Daming pwedeng... Hindi, huwag kayong masasaktan sa akin. Huwag kayong matitisod. Minsan, tayo magbait na. Tayo na may magbait na. Sa tatagal na nating tawo. Ano? Tama? Ako, halimbawa, itong edad kong ito, 50 years old, nakakahiya nang ako'y tampuhin. Ano yan? Tapos sa pagiging Kristiyano ko pa, 1986, ngayon ay 2001, ako'y matitisurin pa, nakakahiya. Tayo magbait na. Amen.
Naunawa ko yung mga batang ngalngalin. Eh, bata laki-laki mo na, ngalngalin ka pa rin. Mga kapatid, lumugal na tayo. Lumugal na tayo. Amen? Durugin natin yung kaaway. Huwag tayo ang magdurugan sa isa't isa. Tama ba? Hoy, mga pastor. Ang durugin natin yung bulaang pastor. Huwag yung kapwa tunay na pastor. Our real enemy is Satan, not co-believers. Nagkaiba lang tayo ng conviction. Kaway muna ako. Ang kaway natin si Satanas. Our battle is not of the flesh, but of the Spirit. Kaya tayo dito, dapat mga membro ng God is Able Baptist Church, walang awayan. Tagaan lang. Walang awayan. Amen? Dahalot kung iisa nyo nagugustuhan, huwag mong lalasunin agad yung karibal mo. Kaya maganda para safe, magpaalam sa pastor. Hindi yung nagkalasunan na, hindi ko alam. Tama ba? Yun ang safe. Wala naman ang nagawa niyo. May malay nyo. Ay, ibang tingin sa ni gender Bago tayo mag-away-away, magpanalanginan tayo. Katuwat ko sa inyo, sa totoo na hanggang ngayon, ako'y hindi natigil ng papapray sa inyo. Kaya ako'y tuwan-tuwa, ako'y narinig. Nakita ko'y naggagandahan lalo. Ano kaya? Nakita ko si Elisa. Nakita ko si Ima. Kaya may matagal ko nakikita. Okay? Amen? Nakita ko si Leo. Naganda na. Naganda na rin. Ayan. Sino nasa likod dyan? Si Jay. Abay, gandang-ganda na rin. Si Ningning. Si Denden. Akala nyo ga? Nakita ko lang kayo. Revive na ako Kasi naunti yung magtutulong magpahayag ng ebanghelyo kapag nawawala tayo. Tama ba? Kung may nakalbit sa inyong hinihila kang lumayo sa Panginoon, wag kang magpakalbit. Magpahawa ka. Ano? Tagpasin mo na agad. Tama ba? Maniwala kayo. Kaya hindi pa naniniwalang ang jabla, ang tanging mission sa iwasakin ka. Walang layunin ng jablo kundi ikiwasakin. At walang layunin ng Diyos sa iyo kundi ikiayusin. Alin ang gusto mo? Yung mag-aayos sa iyo o yung wawasak sa iyo? Gusto ko, pastor, yung ako'y ayusin, pero crush ko siya Iyon. Yan sabi ko sa iyo Pangit ba si Kristo para hindi mo magustuhan? Ba't kayo natitigilan? Nagkakalalaki ka. Huwag mong panghinayangan, alisin ang sisira ng iyong buhay. Ang panghinayangan may ipagpalit yung mag-aayos sa iyong buhay dahil sa sisira ng iyong buhay. Kaya sabi ko sa iyo, mag-mature na tayo. Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Okay, number 4. Mahaba po yung tekstong yan. But the point is, we have to abound in the ministry. This is the ministry that is mass heresies. Number 4, this is the ministry that success guaranteed. Ano sabi ng Bible? Your labor is not in vain. Ibig sabihin mga kapatid, magsipag ka, magtiyaga ka, magpakahusay ka, magtatagumpay ka. Why? Your labor in the Lord
is not in vain. Amen. Praise the Lord. Nung una-una nang ako ay nag-iigis, Panginoon ang dami-dami kong napapakinggan. Ilaw ay tahan ang mangyayari sa iya. Pinakinggan ko yung Panginoon. Nagsikap ako sa Panginoon, sa kanyang biyaya. Mali yung kanilang sinabi. Ang tama, ang success ay guaranteed. If you will just abound in the works of the Lord. Are you with me? Di natin alam. Sabi nga sa inyo, mensahe ng Miyerkules Ano yun? According to God's will. Ang ganda, di ba? Kaya mapalad yung inuuna ang Diyos. Pag ikaw ay lalaking inuuna mo ang Diyos, nakakatakot ka sa mga babae. Klein mo yan, sikid, laban. Inuuna. Anong laban mo dyan? Ay, yung babae, inuuna ko rin ang ano talaga may defense hindi kayo nga compatible. Kayo'y nag-uunan nakakatakot niya si Eric. Inuuna niya ng Panginoon. Baka pinakamagandang babae ibigay sa kanya ng Panginoon. Ay bakit? Nung makabawi. Kaya mga kapatid, alam niyo po, our labor in the Lord is not in vain. Magtatagumpay tayo. Amen? Gusto mo ba na magtagumpay? Mag-iki ka sa Diyos. Igihin mo ang Diyos, hindi ka mabibigo. Are you with me? Lahat ng nakita mong totoo, yung good success. Good success. Not all success are good. Huwag kang lumayo sa kanyang salita, kundi bulayin mo araw at gabi upang masunod ang kautusan at magtatamo ka ng mabuting katagumpayan. Why? Your labor in the Lord is not in vain. Amen? Maraming mga milyonaryong membro si Pastor Benny Abante dahil yun ay mga giver. Ano? Kahit ang daming challenges ng kahirapan, sila'y nagsikap, sila'y nagpakatatag, always abounding in the works of the Lord. Ngayon, kung magbigay ngayon kay pastor ng sasakyan, yung kahit daw kanyon, hindi kayang gibain sa tibay. Siguro na yun, karton. Ano? Talagang itinatanghal ng Diyos ang marunong magtanghal sa Diyos. Hindi kaniya pababaya ang kulelat. Hindi kaniya pababaya ang mimiha-miha. Hindi kaniya pababaya ang walang nangyayari. Why? Your labor in the Lord is not in vain. That's why abounding in the Word. Tama ba? Bay, nung ako'y magsusugal at tepe na, pagsagaling ko dyan sa Mahjong, ako'y nauubusan sa Kara, ako'y nauubusan sa Lucky 9, pero hindi ako nakaharanas matalo ng Mahjong. Gusto niyong turuan ko kaya? At alam niyo ba, nung malaman nila ako'y magaling sa Mahjong, sa akin nasama. Aba, merong natay namumuhunan sa aning 1,000 Aba, 1,000 na'y malaki. 1,000 yun. Yeah? Sama kami katala na sa 50. Si Sanda, katala na kami. Sa 1,000 katal na katal ako. Bakit si Sama? Kasi mananalo daw Bakit duwag maglingkod sa Diyos? Ang Diyos ay walang talo. So you have to abound in the works dahil ang Diyos ay walang talo. Susubukin ka lang, pero hindi ibig sabihin ng pagsubok, talo ka. Si Job ay sinubok. Talo na ba si Job? Hindi. Nalagdagan pa nga yung kanyang anak, naging 20. Ewan ko lang nadagdagan ng asawa.
Maganda pala yung sinusubok. Lord, test me. Okay. Number, okay. The last. Iba na lipon. Ba, sabi ni Madam siya ito yung papasubok din. Okay. Number 5. This is the work that seeks God's glory. Alam mo mga kapatid, kaya hanapin nyo na tayo ay sumagana. Dahil ito yung gawa na itinatanghal talaga ang kaluwalhatian ng Diyos. God designed us for His glory. Are you with me? That's why we ought to abound in this work, for it glorifies the Lord. Amen? 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. It gives glory to the Lord. Tatandaan natin, isa sa kahulugan ng glorifying the Lord is serving the Lord. Amen? Yun ang mensahe natin ng Miyerkules, di ba? God created us for His glory. Ibig sabihin, tayo nilikha ng Diyos para sa ipaglingkuran. So, let's abound in the ministry. Are you willing? Hindi naman ang ibig sabihin, bagaman yung iba ay halos ganun din, siguro may kaunting katotohanan din doon. Pero hindi ang ibig sabihin ng abounding, ang main meaning niyan ay hindi dadami ang kamay. Hindi. Kundi dadami ang ginagawa ng kamay. Mas malaki ang ine-exert ng kamay. Tama? Hindi dumami ang mata, kundi maraming nakikita ang mata. Lalo kung pigsa yan, wag dadami yan. Ano? Hindi dumami ang tainga, kundi malawak lalo ang napapainggan ng tainga. Ibig sabihin, tayo maglingkod, padamihin natin. Ibig sabihin, sipagan natin. Magsakripisyo tayo. Amen? At tayo magpakagaling. Are you there? At yun po ang gawaing talagang ang Diyos ay naluluwalhati. Tayo pumikit.